Sa iba pang balita, siksik ang ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cambodia. Hiniling ng Pangulong suporta ng Cambodia sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Yan at iba pang update alamin natin kay Clazel Pardilla live. Audrey, tatlong mahalagang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia ngayong araw. Bahagi ito ng official state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Phnom Penh, Cambodia at kabilang nga sa mga bilateral agreement ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Cambodia para labanan ang transnational crimes, pagpapaunlad sa higher education at pagpapabuti sa air connectivity. Mula sa pag-aalay ng bulaklak sa Independence Monument, tanda ng pagpupugay ng Pilipinas sa paggamit ng kalayaan ng Cambodia. Diretso agad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Peace Palace sa Phnom Penh, Cambodia. Ganito nagsimula ang ikalawang araw ng state visit ng presidente. Binigyan siya ng arrival honors, simbolo ng formal na pagtanggap kay Pangulong Marcos. Sinundan ito ng pagpupulong sa pagitan ni Cambodian Senate President Hun Sen at bilateral meeting kay Cambodian Prime Minister Hun Manet. Tatlong mahalagang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia, kabilang ang pagpapalakas ng kooperasyon laban sa transnational crimes tulad ng human trafficking, pagbibenta ng ilegal na droga at cybercrime. Kasama rin ang pagtutulungan sa pagpapaunlad sa edukasyon at pag-amyenda sa Memorandum of Understanding na magpapalago sa turismo at kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. By broadening these linkages, we give our peoples more opportunities. We also ensure that our region is less vulnerable to the effects of external uncertainties. Our discussions today signals a new phase in the partnership between the Philippines and Cambodia, one that embraces greater economic opportunities, deeper cooperation on matters of security, and the common resolve to uphold peace and stability in our region. Hiniling ni Pangulong Marcos ang pagsuporta ng Cambodia sa chairmanship ng Pilipinas sa darating na ASEAN 2026 at pagsulong ng bansa sa non-permanent seat sa United Nations Security Council na magbibigay ng boses sa Pilipinas sa usapin ng kapayapaan at seguridad sa mundo. I reaffirm Cambodia's full support for the Philippines assuming chairmanship of ASEAN next year. We stand ready to work to strengthen ASEAN unity and centrality. President Marcos Jr. and I agreed to continue broadening cooperation across sectors to deliver shared growth, well-being, and prosperity to the peoples of Cambodia and the Philippines. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga business leaders sa Cambodia. Target ng Pangulo na palawakin ang oportunidad ng Pilipinas na mag-export ng mas maraming Pinoy food, inumin at gamot. Paramihin ang Filipino franchise sa Cambodia at hikayatin ang mas maraming turista na bumisita sa Pilipinas. Ang pagbisita ni Pangulong Marcos ay ang unang state visit ng Pangulo ng Bansa sa loob ng halos 9 na taon. Natugon sa imbitasyon ng Hari ng Cambodia na si Norodom Sihamoni. Refleksyon ito ng mas matatag at lumalalim pang relasyon ng Pilipinas at Cambodia. Audrey, 7:30 p.m. oras dyan sa Pilipinas. Nakatakdang dalohan ni Pangulong Marcos ang isang state banquet. Iyan ay isang diplomatic gesture at pagpupugay sa presidente ng Pilipinas kay Pangulong Marcos. At bukas naman, bago tuluyang lumipad pabalik ng bansa, si Pangulong Marcos ay magsasagawa siya ng isang kapihan kasama ang media para ihayag ang mga naging resulta ng kanyang mga aktibidad sa kanyang state visit at para na rin sagutin ang pinaka-mainit na issue ngayon. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Salor o magandang gabi. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Clazel Pardilla.